Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers, sa aking mga kabaka-TH at kapwa kakuin collector sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ngayon mga ka-TH ay matatanghayan natin itong one foreign George V. This is an Australian coin mga ka-TH. Kung saan ang composition nito mga ka-TH ay 0.925 silver mga ka-TH. Then ang kanyang weight ay bigat niya ay 11.31 grams mga ka-TH. At ang kanyang diameter naman ay 28.5 mm. Ang kanya namang kapal ay 2 mm. So, ang kanyang harapan mga ka-TH ay merong lettering na Gurdjieff, TDG, Brit, OMN, Rex, FD, IND, IMF, BM. So, iwan ko mga ka-TH. So, ano ito? So, ang designer nito mga ka-TH ay si Edgar Bertram Makinal. Muna siya mga ka-TH. So, ang designer nito, ulitin ko, ay si Edgar Bertram Makinal ang designer nito. So, reverse naman mga ka-TH ay mayroon tayong makikita na coat of the arms of Australia. And mayroong mint mark ito sa ibaba ng date mga ka-TH. Ang makikita natin ay parang letter M. Letter M mga ka-TH. So, ang designer naman sa reverse ay si William Henry James Blickmore. Ulitin ko, ang designer sa likuran or sa reverse ay si William Henry James Blickmore mga ka-TH. So, napakataas para ang silver content dito mga ka-TH. Kasi 0.925. So, mas mataas pa ito sa 1 peso yung Philippines, US Philippines 1 peso coin mga ka-TH. Kasi 0.875 lang yun. Ito 925. So, talaga kung tingnan nyo mga ka-TH ang design, okay lang naman ang design mga ka-TH. Ang kanyang mga detalye ay okay pa naman. Merong mga parts ito sa mukha ni George V. Para na-erase yung ibang detalye. At saka dito sa likuran, kung tingnan natin ay medyo hindi na rin maganda. Na siya mga ka-TH. May gas-gas na siya pero hindi pa okay pa siya mga TH. Klaro pa naman yung 1 foreign 2 shillings na may tao na 1918 mga TH. So sinuri ko ito sa eBay at nakita ko yung presyo niya doon na 1,000 mahigit. 1,100 ba yun? So okay na siya mga TH. At ang kanyang itong gilid niya mga ka-TH ay reeded siya. Reeded. So, maswerte ako nito mga ka-TH kasi hindi naman lahat ng mga tao dito na mayroon nito. Mag-iisa lang ito mga ka-TH. Yung mga US Philippines
1 piso ko at saka US Philippines 50 centavos ay marami ako. Pero ito nag-iisa lang siguro dahil ito ay Australian coin. Iwan ko nga bakit napunta ito dito sa Pilipinas. Hindi pa katagal na pa naman ito mga ka-TH kasi 1918 eh. Kaya nga isa ako sa pinakamaswerte dahil nagkaroon ako nito. Doon ko ito nabili sa repair shop ng mga relo mga ka-TH. Tanong-tanong ako sa kanila kung mayroon ba silang mga old coins na silver. Tamang tama mayroon. So binili ko ito sa halaga ng 500. So kung tuusin mga ka-TH, malaki-laki na yung nagastos ko sa aking coin collecting na hobby mga ka-TH. Kasi yung ibang coin ay binili ko sa 100, 1.5. Mayroong trick pero hindi yan mga ka-TH, hindi yan sa isang araw lang. Mga ka-TH, nabili ko yan sa iba't ibang taon at iba-ibang oras oras, araw. So hindi ito bigla na hindi biglaan pagbili ko nito kasi mga ka-TH, kasi mamulubi ako pag na ganon na biglaan. So isa-isa lang. Mayroong pera, maghanap. Libot ako sa lugar namin at magtanong-tanong sa mga matatandang tao baka mayroon silang old coin. Yun lang ang ginawa ko mga ka-TH. Kaya nga nagkaroon ako ng maraming coin o collected coins dahil sa pamamaraan ko na magtanong ako sa mga matatanda, kasi sila naman ang humawak ng mga old coins, kasi posible naman yung mga bata pa na magtago ng mga old coins. Kasi pag makita yung mga binata, mga dalaga ng old coins mga ka-TH ay sa basurahan yan pupulutin, kasi talagang ilagay yan sa basurahan or ibato kung saan-saan, kasi hindi nila alam ang importansya or importance ng old coin. Itong old coin mga ka-TH ay importante ito para matrace natin ang ating history sa ating lugar, tulad ng US Philippines silver coins. Yan ay nagpapahiwatig na ang Pilipinas ay under the Americans for 30 years ba yan? 33 years. Nasakop ang Pilipinas ng mga Americans ng 33 years. 33 years yata yun. So, yun. Kung gusto niyo matrace ang history na isang lugar, pwede maging reference niyo ang mga mga coins sa isang lugar para malaman ninyo kung sino ang sumakop. Tulad ng Amerika. Yung Amerika ay nasabi ko na kanina 33 years yata. Yung mga Spaniards talaga mga ka-TH ay parang 333 years yata tayong nasakop sa mga Spaniards. So kaya nga mayroon pa rin tayong makita ng mga Spaniards or Spaniards coin o coins dito sa ating bansa, kasi nasakop tayo ng 333 years ng mga Spaniards. So hanggang dito lang mga ka-TH. Yung hindi pa nagka-subscribe, paki-subscribe para palagi kayong
updated sa aking mga bagong uploads. So, yung palagi kong sinasabi mga ka-TH na pangalagaan natin ang ating sarili kasi ito lang ang tunay na kayamanan mga ka-TH. So, dito lang. Salamat po.